Okay, game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, marami po nagtatanong sa akin na kamusta na si Bato? Si Bato, kamusta na? Okay lang, bobo pa rin. So, ngayon, si Bato po, pikon na si Bato. At umamin po si Bato na siya po ay meron din pong arrest warrant na paparating. At si Bato rin po is umamin na siya po ay nagpatay ng cellphone. So tama pala yung sinabi ni Coach Jared na si Bato hindi na raw po makontak ng mga panahon po na yon. O, di ba? So ngayon ito pakita ko sa inyo. So sabi dito ni ito report to from ABS-CBN News eh. Audio na lang para di tayo maka-copyright, di ba? File a case against me, says Senator Bato de la Rosa, challenging families of alleged EJK victims and critics of the Duterte administration drug war. I am bloodthirsty, hindi na ako nagpulis o one death is too many. Kung pwede maiwasan yan, iwasan natin, he says. Kita nyo, gago rin talaga ito no? So sabi ni Bato, di ba, mag-file daw po ng kaso sa kanya sa Pilipinas. Wag na, hindi na, puta, may ICC na eh. Nakakasuhan ka pa dito, baka ma-double jeopardy ka pa. Wala, hindi. Ginagawa mong tanga yung mga tao. Kung tanga ka, huwag mong gawin tanga yung tao lahat. So ngayon sabi nga ni Bato, one that is too many. Puta, ba't dapat ng 30,000? Puta lahat yung casualty. Para ka namang, diba? Hulihin! Nalaglag yung microphone ko. Nakasabit lang kasi. Yan. Akala ko ba hindi ang point dito. Akala ko ba hindi man lang nagtanong si Bato. Hindi ka man lang nagtanong kung totoo yung arrest warrant. Oy, Tiger, hello po, Tiger. Hindi man lang nagtanong si Bato kung totoo yung arrest warrant, kung meron bang butas ng puncher. Pwede mong yun, pwede mong certiorari sa yun, sa Supreme Court. Kasi binasahan nga po si Digong ng arrest warrant niya sa cellphone. Walang puncher doon. Di ba? Punta ka Supreme Court. Your Honor. Yung arrest warrant binasa sa cellphone. Walang puncher, walang butas ng puncher. Pwede mong sabihin yun. Para mukha kang tanga lalo. Bubong-buha ka ng Gago, no? Maraming salamat, Banat Boy, no? So, ngayon, ito mayroong video dito eh. Actually, baka makapalit tayo ng ABS-CBN. Sige, isugal na natin to. Sugal na natin to. Senator, may mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan. Yan So, ngayon, ang nireklamo di ba to? Ito, sa ABS-CBN to eh. May nakausap daw sila mga biktima. Okay? Para makamit ang hustisya nila, kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is the fact. Carmina, anong wala? Katagal lang wala sa poder si Pangulong Duterte. 3 years na presidente si Bongbong Marcos na ngayon ay atat na dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa amin, bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Hindi ba nagpapangsyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? Ginawa lang nila. Galit na galit si Bato. Ba't sarado ba? Sarado ba? Korte dito? Sarado. Hindi, ang point dito mga kababayan, nung kayo yung presidente, nung si Digong ang presidente, hindi po makapag-file ng kaso. Yung mga biktima po ng war on drugs, paano makapag-file ng kaso? Kahit nga po, death certificate, hindi makakuha. Police report, hindi makakuha. Tignan nyo Doon po sa mga bobong mga details po na hindi po nila makuha yung point natin dito. Hindi po kasi kayo yung namatayan. Sabi ko nga diyan sa mga bobong mga DDS, sana mga anak nyo na lang yung namatay ng tukhang para maramdaman ninyo kung anong klase bang sakit ang naramdaman po ng mga biktima po ng mga taong po, itong mga tao po na to. Tingnan niyo mag-file ng kaso. Hingi ng death certificate, hindi makapagbigay. Ihingi ng police report. Bago ka makapag-file ng kaso, kailangan may police report. Tandaan nyo yan. Kailangan may blatter pa muna yan. Paano makapag-file ng kaso, hindi makapag-blatter? Hindi makakuha ng police report.
O so anong magiging last resort? ICC. E ang tanong dito ba to? Naging senador ka noong 2019. Wala ka man lang ginawa diyan pa sa mga nabiktima nga po ng tukhang na yan para mag-file ng kaso. Wala kang ginawa eh. Sa 30,000 po na namatay, ilan po yung napakulong? 5. Sa tingin nyo ba, napakagandang average ba nun? Napakagandang statistics ba nun? 30,000 ang namatay, ang napakulong ninyo, 5? Come on. Come on, bato. Oh, alam mo ba to, no? Kung talagang malinis, hindi, actually ako naawa ako sa'yo, di ba? Bukod sa bobo ka, pangit ka pa, makukulong ka pa. Kawawa ka naman. Di ba? Pero ang point natin dito mga babayan, sana kung malinis talaga yung kamay mo diyan sa tokhang, dapat nung naging senador ka, nagpasa ka man lang sana ng batas, o kaya nagpasa ka na, o kaya gumawa ka ng effort, kasi senador ka eh, meron ka resources eh. Sana, gumawa ka man lang ng effort na mapakulong. Kahit man lang sana 3,000 na biktima po ng tukhang. Yung mga pulis po na bumiktima ng tukhang. Takero, yung iba tanim droga, di ba? Ayan yun eh. Ako ito. For example, si Bato, ang ginawa ni Bato, senador na. Tapos, senador na siya, di ba? Nanalo siya 2019. Ginawa niya, sige, kayo mga biktima ng tukhang, tutulungan ko kayo. Yung mga walang death certificate, bigyan ng death certificate yan. Bigyan ng police report yung mga yan, mag-file tayo ng kaso. Maawa pa ako sa'yo eh. Yung nga lang, di mo ginawa yun eh. Tapos yun, sasabihin mo, dito kayo mag-file ng kaso, gago ka ba? Isipin mo na yan, di ba, bobo ka na, makukulong ka pa. Double dead ng tawag doon. Di ba, isipin mo, bobo ka, di mo, makukulong ka na, hindi mo alam kung bakit. Isipin niyo kung gaano ka bobo si Bato. Makukulong na hindi niya alam ba't ako nakakulong dito. Kago, di ba? Yan niyo ha. Kaya continue natin. Kaya dahil advice yan sa mga kalaban ni Duterte na gusto lang yung palakihin ang kaso for propaganda purposes na talagang sisiraan tayo ng gusto. Doon sila sa Di ba? Politika na naman yung binabanggit niya. Politika na naman. Yan man talagang gusto nila. Pero dito, bakit ang atong korte ba sarado? Hindi sila pwede mag-file kung gusto lang ng justisya? Bakit gusto pa nila ng foreign justice na meron naman tayong domestic justice na pwede lang Ayun nga yung point ba to? Alam nyo na parang silang plaka din tong gago na to eh, no? Ayun nga yung point eh. Nung si Digong ang presidente, di ba? Wala kayong ginawa para makamit ang justisya ng mga namatayan ng tukhang. Tapos, bobo talaga. Bobo. dito sa ating bansa. I was able to speak with Jane Lee, wife of Michael Lee, one of the 30,000 killed under the Duterte administration's bloody war on drugs. Ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at Ayun ito sabi ng reporter, tinan nyo. bloody war on drugs. Ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at police report, hindi daw sila magkaroon ng kumpiyansa, ng lakas ng loob mag-file or humingi dahil takot na takot daw po sila. Anong sagot niyo doon, Senator? Sagot ko dyan, tell it to the Marines. You're Di only... ba, pilosopo rin ito eh. Pilosopo rin itong hayop na to eh. Di ba, tinan ninyo ha. Kung kayo namatayan kayo nung panahon ng ICC, hindi kayo matatakot? Di ba? Tapos ang sasabihin pa ng Presidente Duterte noon, di ba? Papatay siya ng 3 milyon pa. Magpa-file ka pa ng kaso noon? You said are all propaganda. Bakit? Sino hindi magbigay ng kopya ng kanila ng death certificate? Sige, sabihin mo sa akin at kasuhan natin. Huwag na. Don't me, Carmina. Don't me. Huwag na nila kami lukuhin. Puro propaganda lang ginagawa nila. Bakit sila mag-file ng kaso? Dahil sinakyan ng mga kung sino-sino mga human rights kuno dyan na mga galit na galit sa Katulad sabi mo, makukulong ka na. Diyos ko, maniwala ako sa'yo. Duterte administration, kasama na dyan yung mga drug lord na mga pinaguhuli natin. Galit na galit. Tama, kapal ng mukha, no? Itong kapal ng mukha, tinan nyo ha. Sabi niya, ang gumagawa daw po na paninira sa kanya, sino? Na mga galit na galit sa Duterte administration, kasama na dyan yung mga drug lord na mga pinaguhuli natin. Galit na galit yan sila, apektado yung kanilang negosyo. Yun na, sumakay na dyan sa mga issue na yan.
Kapal ng muka. Sino ang drug lord na pinahuli ninyo? Ay, ayan eh. Ay, ayan ang ano sa inyo eh. Sinungaling ka na, di ba? Kalbo ka na nga, sinungaling ka pa, makukulong ka pa. Tingnan nyo. O, kaya daw po ganyan na iniipit daw po ang mga Duterte sa ICC. Galit na galit daw po yung mga drug lord na hinuli nila. Sino nga hinuli ninyong drug lord? Tingnan pa, magpangalan ka nga ng isa. Sino ang hinuli ninyong drug lord? Sino pinakulong ninyong drug lord? Ang pinapatay nyo lang naman dito, yung pinakulong nyo lang naman dito, mga pipitsugin. Loko-loko, Ben. Loko-loko. Halatang totoo sa kura, haltang panic mode na nga si Bato eh. Oh. Yun naman ni Benny. Oh. Why, Carmina? Please tell me, if can you say to me, point blank na hindi nagpapunction ang ating judicial system sa Pilipinas. Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin. Bakit mo, bobo ka talaga. Bobo ka talaga. Oh. Ito yung sinasabi ngayon ni Bato eh. Illegal daw po yung ginawa nila sa pagpapahuli nga daw po kay Digong kasi nga daw po, nag-function naman daw po yung judicial system po sa Pilipinas. Well, in the first place ba to? Ito na content ko na to eh. Ito yung sinasabi ni Leila de Lima eh. Ano ba yan? Ito yun eh. Ba yan eh? Tagal ah. At ayaw, teka lang. Ito. Ayaw. Ito. Remove from studio. Ito yan. Yan. So, tingnan nyo to ah. Sabi ni Bato, ito, tumatakbo naman daw po yung judicial system sa Pilipinas. Bakit daw po sila kinasuhan sa ICC? So, pinapalabas niya dito, illegal daw po yun. Ito na content ko na to eh, pero dadaanan ulit natin para maliwanagan po yung mga taga-supporter o taga-supporter ni Bato. So, meron po tayong batas daw, Republic Act 9851. Ito rin po yung sinasabi nga po ni Leila de Lima. Diba? An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So, pasok po si Digong dito. Organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ito po, napirmahan po ito 2009. Panahon po ni Gloria. Oh, meron nakalagay dito, Bato. Senador ka, hindi mo to alam. Ako nga, alam ko to, vlogger lang ako eh. So, hindi mo to alam. Oh, Chapter 7, jurisdiction. Sabi dito, jurisdiction, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian. Oh, so pasok dito si Bato. Oh, tapos sabi dito, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act regardless of where the crime is committed, provided anyone the following condition is met. Okay? Accused is a Filipino citizen, pasok si Bato. The accused regardless of citizenship or residence is present in the Philippines, pasok si Bato. The accused has committed the said crime against Filipino citizen, pasok si Bato. Pasok si Bato ha. Pasok lahat. So sabi dito, the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Pasok na pasok ka ba to dito? Hindi lang ikaw, pati si Digong. Ito po, batas po ito noong 2009. Pasok si Bato o hindi? Pasok si Bato. Ang lino ng sinasabi dito, kapag ang isang international tribunal po ay nag-conduct na nga po ng isang investigation, di ba? Pwede itong ibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Pasok si Bato dito. So ngayon yung sinasabi ni Bato dito na dapat kasuhan siya sa Pilipinas, hindi eh. Mayroon tayong batas eh. May batas tayong sinusunod eh. Hindi pwede yung batas, hindi pwede yung batas nyo. Batas po ng Pilipinas po susundin dito. So ngayon malinaw mga kababayan, di ba? Na pwede pong i-turn over si Bato tsaka si Digong. Di ba? Ano sinasabi ko eh. Pero ito, tinan nyo, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused. Bato, ito, nabasa mo to. Ang sabi dito, the authorities may surrender. Ano nakalagay dito? May surrender. Pwedeng i-surrender, pwedeng hindi. Ngayon, ang problema sa inyo,
Paano kayo pagtatanggol ng Presidente Bongbong Marcos natin? Kasi nakalagay sa batas, di ba? Pwedeng isurrender. May surrender. May, M-A-Y. O pwedeng isurrender, pwedeng extradite, pwedeng hindi. O. So ngayon, paano kayo pagtatanggol ng Presidente Bongbong Marcos natin ngayon kung gusto niyo sirain po ang Pilipinas? Tinawag niyong adik. Tinawag ninyong bangag. At ikaw ba to, baka ng ina ka, ang ginawa mo pa, di ba? Nagkandak ka pa ng hearing, 6 ata yun, kung di ka nagkakamali, 6. 6 na hearing ang ginawa ni Bato, at pinagtiyagaan niya pong kausapin si Jonathan Morales na sinungaling. Paano ka naman makakaroon ng amor sa iyong presidente niyan? Kasabwat ka rin eh. In the first place eh. Puta, parang hindi ka pulis. Di ba? Pulis ka, pagkatapos hindi mo alam na yung sulat or yung letter ni Jonathan Morales peke. Kasi walang punch, kasi may puncher. May puncher kaya totoo. Napakabobo mo talaga ba to? Pinagtiyagaan mo yung issue na yun. Tapos ngayon mag-iiyak-iyak ka ngayon na dapat dito ako kinasuhan, dapat protektahan ako ng presidente. Bobo ka ba? Ayun, tanga-tanga talaga. Actually, hindi pa yan eh. Nanunumbat pa yan. Ang dami niya sumbat dito. Oh, panic mode na nga po kasi si Calvo. Dito nyo to, oh. Meron pa isa dito. Pero yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na Yan dito. Yan, to pala. Sige. Continue. Sige. hindi, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is 2 na kami ni President Duterte may warrant. Alam niya may warrant na siya. Basta kayo, baka ang alam ni Bato, baka may ibabalik si So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Pero bibig pa sa aking memory. He told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So, walang isang salita? ICC. Wala daw siyang salita yung presidente. sa interview ito, SMNA siguro to, no? So ngayon, sabi nga ni Bato, nag-usap daw sila ng presidente na never daw niya papapasukin ng ICC. Kailan mo nakausap? 2022. Nung okay pa kayo. Oh. Yun nga lang mga babayan, ibis na magpakabait kayo, ang ginawa ninyo, sinira niyo pa yung gobyernong ito. So, nasaan yung ebidensya na adik ang presidente? So, nasaan yung committee report about kay Morales? Wala. O, tapos na-reject pa nga po yung yung petition nilang TRO. Talagang sinabi niya sa akin, So, how do you feel? hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka magkalala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So, ano pa kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Hindi. Kayo yung nag-betray sa Pilipinas, hindi yung presidente. Hindi. Tandaan niyo mga kababayan, ang Pilipinas po hindi pa si Duterte. Kaya napaka-bullshit nga po na sinasabi nito, di ba to? Na ngayon, pa-victim sila ngayon. Di ba? Pa-victim tong mga hayop na to. So, yun mga kababayan. So, kayo po, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa pagtatantrums nga po ni Bato? Nakalaki mong taon, nagtatantrums ka. Di ba? So, kayo po, no? So, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa content po natin regarding nga po kay Bato? Kayo ba, naniniwala ba kayo na si Bato nga po ay mahuhuli? At naniniwala ba kayo na si Bato magpapahuli o magtatago? Diba? So yun, sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At dyan din po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, and then meron pa tayong last topic. Ito, last topic na lang natin to, no?